Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras upang pakinggan ang aking kwento. Pakilike po ang video na ito at pakinggan hanggang sa dulo at sabihin ninyo sa akin kung saang lungsod kayo nakikinig sa Pilipinas para malaman ko kung gaano kalayo na narating ng aking kwento. Hindi ko kailanman inakala na ang aking mga huling taon ay magsisimula sa pag-iimpake ng aking buong buhay sa 2 maleta habang ang aking anak ay tahimik na nakatayo sa pintuan, nakatingin. Ngunit masyado akong nagmadali. Sa loob ng 3 taon, namuhay ako kasama sina Miguel at ang kanyang asawang si Isabel sa isang bahay na akala ko ay puno ng pagmamahalan at ligaya. Pagkatapos pumanaw ng aking asawa, si Roberto, mapilit si Miguel na doon na ako titira. Mama, kayo lang mag-isang nagpalaki sa akin pagkatapos umalis ni Papa. Sabi ng anak ko, hinahawakan ng aking kamay. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Si Isabel noon ay napakaganda ng ngiti, sumasang-ayon habang tumatango. Malaki ang bahay natin, Mama, dagdag niya. Sa loob lamang ng ilang linggo pagkatapos ng kanilang kasal, tinawag na niya akong Mama. Ibinenta ko ang aking bahay, hinati ang pera para sa aking ipon at para tulungan ang aking anak sa kanilang pambayad sa utang sa bahay. Ang halagang iyon ay malaki, humigit kumulang 500,000 piso ng Pilipinas. Mukhang perpekto ang lahat. May sarili akong silid, tumutulong sa pamimili, nagluluto ng mga lutong bahay para sa pamilya. Akala ko'y nakakatulong ako, nagiging kapaki-pakinabang, hindi pabigat. Ang unang bitak ay lumitaw 6 na buwan na ang nakalilipas. Talaga namang maliliit na bagay lamang. Si Isabel ay malalim na napapabuntong hininga kapag tinatanong ko siya tungkol sa araw niya. Aayusin niya ang kusina pagkatapos kong magluto na may patutsada tungkol sa kanyang sistema. Nang sabihin ko na magkakaroon kami ng lingguhang pagtitipon ng knitting circle sa bahay, sinabi niya, "Sa totoo lang, mas gugustuhin ko kung hindi nadadalaw ang mga kaibigan ninyo. Kailangan ko ng sarili kong espasyo. Sarili kong espasyo, umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking isipan." Pagkatapos, ang tono ay lumamig kung paano niya ako inuunahan sa hapagkainan, kung paano siya gumagawa ng mga plano para sa kanilang bahay nang hindi kumukonsulta sa akin. Si Miguel ay tumitingin sa akin nang may pag-aamo ngunit hindi nagsasalita. Ang aking anak na dating lumalaban sa mga nambubuli para sa kanyang mga kaibigan ay naging tahimik na tagamasid sa sarili niyang tahanan. Noong nakaraang buwan, lumala ang mga bagay. Nag-ayos ako ng maliit na pagtitipon para sa kaarawan ni Miguel. Simpleng pampamilya lamang, wala namang bongga. Umuwi si Isabel ng maaga. Nakita ang mga dekorasyon at nagbago ang kanyang mukha. "Ginawa mo ito nang hindi nagpapaalam sa akin," singhal niya. "Ito ang bahay ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon." "Isabel, mahal, gusto ko lang." "Huwag mo akong tawaging mahal. Hindi ka ang nanay ko." Bumaba ang temperatura sa silid. Si Miguel ay tumingin sa aming dalawa, halatang hindi komportable, ngunit sa huli ay lumingon siya na nagsasabing may mahirap na linggo si Isabel. Noong gabing iyon, narinig ko silang nagtatalo. Ang boses ni Isabel matalas at malinaw sa mga pader. Parang siya ang may-ari ng lugar. Kung alam lang niya ang kabalintunaan ng mga salitang iyon. Noong Martes ng gabi, 3 linggo na ang nakalilipas, nagbago ang lahat. Naghahanda ako ng pot roast, paborito ni Miguel mula pagkabata. Nagwala si Isabel pagdating mula sa trabaho, ang kanyang mga takong ay marahas na tumutunog sa sahig na kahoy. Ibinalibag niya ang kanyang bag sa counter nang may malakas na pagbagsak. "Kailangan nating mag-usap," anunsyo niya. Binabaan ko ang kalan. "Siyempre, mahal. Anong problema?" Nag-krus siya ng kanyang mga braso. "Hindi ko na kaya ito kasama ka. Nakakasakal. Wala akong privacy. Nandyan ka lagi, laging nakapaligid, laging ginagawang parang bahay mo ito sa halip na bahay namin." Nanikip ang lalamunan ko. "Isabel, hindi ko naman sinasadya. Wala akong pakialam kung ano ang ibig mong sabihin." Ang kanyang mga mata ay malamig, kalkulado. Kailangan mamili ni Miguel. Pwede ako o ikaw. Isa sa atin kailangang umalis.
Ang mga salitang iyon ay nakalutang sa hangin na parang lason. Tumingin ako sa likuran niya kung saan lumitaw si Miguel sa pasukan. Ang aking anak, ang aking munting sanggol, na pinagtrabahuhan ko ng 2 trabaho upang palakihin pagkatapos abandonahin ng kanyang ama, na pinag-aral ko sa kolehiyo, na pinag-alay ko ng lahat. Miguel? Halos pabulong ang boses ko. Hindi niya ako tiningnan. Ang katahimikan ay tumagal, napakasakit. Mama, ako... Nagsimula siya pagkatapos ay tumigil, nilinaw ang kanyang lalamunan. Si Isabel ang asawa ko. Kailangan kong unahin ang aking pag-aasawa. May isang bagay sa loob ko ang nabasag. Hindi nasira. Nabagsak sa 1,000 hindi maayos na piraso. Nakikita ko, sabi ko ng mahinahon. Ang mga labi ni Isabel ay umarko sa isang maliit na ngiti ng tagumpay. Sa tingin ko, pinakamahusay na umalis ka ngayong linggo. Tutulungan ka naming maghanap ng isang magandang apartment para sa mga senior. Apartment para sa mga senior? Parang ako ay isang matandang babae na kailangang itapon. Tumingin ako sa aking anak minsan pa. Hindi pa rin niya ako tinitingnan. Hindi na kailangan maghintay ng 1 linggo. Narinig ko ang sarili kong sinasabi. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng bagyo sa loob ko. Mag-iimpake ako ngayong gabi. Mama, hindi mo kailangang gawin yan. Nagsimula si Miguel. Oo, kailangan ko. Putol ko. 4 na oras pagkatapos, dala ko na ang lahat ng mahalaga sa aking kotse. Nakatayo sa driveway, huling tingin ko sa bahay. Pinapanood ako ng aking anak at ng kanyang asawa mula sa bintana, marahil ay nakahinga na sila ng maluwag. Hindi nila alam kung ano ang paparating. Nagmaneho ako papunta sa isang hotel na may pangmatagalang paninirahan sa Highway 101, nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Halos hindi tumingin ang night clerk habang nag-check-in ako para sa 1 linggo. Kwarto 237. Nakakatakot ang numerong iyon. Sa unang gabi na iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa magaspang na kumot, nakatingin sa walang kulay na print sa pader at binibilang ang aking buhay. Ano ang nawala sa akin? Ang aking tahanan. Ang isa kung saan ko pinalaki si Miguel, ibinenta ng walang pag-aalinlangan dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Ang aking ipon ay bahagyang nabawasan sa pagtulong sa kanilang mga bayarin sa mortgage, ang mismong bahay na aking pinatalsik. Ang aking dangal ay itinapon na parang piraso ng muebles na hindi natugma sa dekorasyon, ngunit higit sa lahat ay nawala ang aking anak. O nawala ba talaga? Nagkaroon ba talaga ako sa kanya kung kaya niya akong itapon ng ganoon kadali? Ang mga luha ay dumating noon, mainit at mapait. Ako ay 72 taong gulang, nag-iisa sa isang hotel room na amoy industrial cleaner at ng mga kabiguan ng ibang tao. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Gumapang sa isa sa mga nakakalungkot na pasilidad para sa matatanda? Gastusin ang natitirang mga taon ko sa paglalaro ng bingo at pagpapanggap na hindi ako inabandona ng aking kaisa-isang anak? Hindi. Ang ideya ay dumating ng malinaw at matalas sa gitna ng kalungkutan. Hindi. Pinunasan ko ang aking mga mata at inabot ang aking pitaka, kinuha ang leather folder. Kinuha ko ito sa paglabas ko. Sa loob ay mga dokumento na halos nakalimutan ko na. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Narito na, ang titulo ng bahay na nakapangalan sa akin. Sa aking pangalan lamang, Elena Reyes. Noong binili ni Miguel at Isabel ang property 5 taon na ang nakalilipas, bata pa sila, nagtatatag pa ng credit at may mga student loan si Isabel. Hindi sila makakuha ng mortgage na kailangan nila. Ako ang bumili nito gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ng pamilya at ng life insurance ni Roberto. Ang plano ay simple. Sila ay titira doon, magbabayad sa akin, at kapag bumuti ang kanilang pinansyal na sitwasyon, ililipat namin ang titulo. Ang paglilipat na iyon ay hindi kailanman nangyari. Paminsan-minsan ay binabanggit ito ni Miguel. Mama, dapat nating ayusin na talaga yung mga papeles. Ngunit palaging may dahilan para ipagpaliban. Ang pagbabago ng karera ni Isabel, ang kanilang mga gastusin sa bakasyon, ang mga mamahaling renovation na kanilang iginigiit,
Hindi ko ito itinulak dahil pinagkakatiwalaan ko ang aking anak. Naniwala ako na pamilya tayo, na ang mga teknikalidad na ito ay hindi mahalaga sa pagitan natin. Gaano ako kamangmang. Ipinakalat ko ang mga dokumento sa desk ng hotel. Titulo ng property, insurance ng titulo, mga tax record, lahat nagpapakita sa akin bilang nag-iisang may-ari. Nagbabayad sila sa akin, oo, ngunit walang formal na kasunduan, walang rental contract, wala na nagbibigay sa kanila ng anumang legal na claim sa property. Basta't pinatalsik nila ang tunay na may-ari mula sa sarili niyang bahay. Isang tawa ang kumawala sa akin, matalas, halos nakakabaliw. Pagkatapos ay isa pa. Maya-maya ay tumatawa at umiiyak ako ng sabay. Nagbanggaan ang kabaliwan at trahedya. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw. Ito ang bahay ko. Ang kanyang pag-aangkin ay napakatiwala, napakamalupit. Hindi alam na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi niya pag-aari. Nawala ang tawa. Sa halip, isang bagay na mas malamig ang lumubog sa aking dibdib. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Hindi mula nang huli akong tumayo laban sa pamilya ni Roberto noong sinubukan nilang kunin si Miguel mula sa akin pagkatapos ng diborsyo, sinasabing hindi ako karapat-dapat. Lumaban ako sa kanila noon. Lumaban ako sa kanila gamit ang lahat ng aking makakaya at nanalo. Maaari akong lumaban ngayon din. Ngunit natatakot ako. Talagang natatakot. Pagsasampa ng kasong legal laban sa sarili kong anak. Ito ay hindi natural, mali. Naisip ko ang mga pagtitipon ng pamilya na hindi mangyayari, ang mga apo na maaaring hindi ko magkaroon, ang kumpletong pagputol ng aming relasyon. Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang mukha, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang wala na ako. Ang paraan ng kanyang pagpili ng isang babae na naging malupit sa akin kaysa sa ina na nag-alay ng lahat para sa kanya. Baka ang relasyong iyon ay naputol na. Baka natatakot lang akong makita ito. Binuksan ko ang aking laptop, salamat sa Diyos ay dinala ko ito. At naghanap ako ng mga abogado sa real estate sa lugar. Bukas ay Biyernes, magsisimula akong tumawag. Ngunit una, kailangan kong maunawaan ang aking mga pagpipilian. 3 na oras ng pananaliksik, pagkatapos malinaw ang larawan. Bilang may-ari ng property, may karapatan akong paalisin sila na may tamang abiso. Sa Pilipinas, nangangahulugan ito ng formal na proseso ng pagpapaalis, 30 araw. Depende sa kung gaano sila katagal na naninirahan doon. Dahil hindi naman sila nagbayad ng upa sa anumang formal na paraan, maliban sa mga pabagubagong bayad na iyon na ginawa nilang parang pagtulong sa mortgage, mas favorable pa sa akin ang sitwasyon. Kaya kong gawin ito. Gagawin ko ito. Sa pagsikat ng araw, nagkaroon na ako ng balangkas ng plano. Hindi ito magiging mabilis at hindi ito madali, ngunit natutunan ko na noon pa man na ang tamang bagay ay bihira. Umugong ang telepono ko. Isang text mula kay Miguel. Mama, okay ka lang ba? Saan ka natutulog? Tinitigan ko ito ng matagal, pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Gusto nila akong umalis. Makukuha nila ang kanilang nais, hindi lamang sa paraang inaakala nila. Lunes ng umaga, naupo ako sa opisina ni Attorney Maria Santos, isang abogado sa real estate na pinuri ng mga review bilang matatag, ngunit makatarungan. Ang kanyang opisina ay nasa isang high-rise building sa downtown, puro salamin at bakal, na nakatanaw sa lungsod kung saan ko pinalaki ang aking anak. Si Attorney Maria Santos ay marahil nasa edad 50. May mga pilak na hibla sa kanyang itim na buhok at matalas na mga matang sinusuri sa likod ng designer na salamin. Nakinig siya ng walang putol habang inilatag ko ang sitwasyon, inililipat ang titulo at mga dokumentasyon sa kanyang makintab na mesa. Ba Reyes, sabi niya sa wakas, naiintindihan ba ninyo ang hinihingi ninyo sa akin? Ito ang inyong anak. Naiintindihan ko ng perpekto. Hindi nanginginig ang aking boses. Magagawa ba ito ng legal? Sinuri niya ang mga dokumento, ang kanyang ekspresyon ay neutral. Oo, pagmamay-ari ninyo ang property, wala silang kasunduan sa pag-upa, walang formal na kasunduan sa pagrenta.
Sa legal na aspeto, sila ay masasabing mga squatters na may pahintulot ninyo. Pahintulot? Ngayon ay binabawi ninyo iyon. Ang salitang squatters ay tunog mabigat, ngunit tumpak. Ano ang proseso? Paliwanag ni Attorney Maria Santos. Formal na nakasulat na abiso, 30 araw ang minimum. Kung hindi sila umalis, magsasampa ako ng kasong unlawful detainer. Ipapataw ng mga korte ang hatol. Tatagal ito ng 2 hanggang 3 buwan sa kabuuan sa pag-aakalang maaari nilang subukang ipagtanggol ang kanilang sarili na gagawin nila dahil sa dinamika ng pamilya. Magkano ang kakailanganin kong gastusin dito? Ang aking retainer ay 290,000 piso. Ang kabuuang gastos ay maaaring umabot ng 580,000 hanggang 870,000 piso kung mapupunta sa korte. Maaaring mas malaki pa kung kukuha sila ng sarili nilang abogado. Naalala ko ang aking ipon. Masakit, ngunit sapat naman. Sige na, ipagpatuloy natin. Sigurado po ba kayo? Kapag naipadala na natin ang abiso, sigurado ako. Tumango siya ng mabagal. Kung gayon, ihanda natin ang abiso ngayon. Kakailanganin ninyong ipahatid ito ng pormal. Inirerekomenda ko ang isang process server upang matiyak na ito ay nagawa ng tama. Walang puwang para sabihin nila na hindi nila ito natanggap. 3 araw pagkatapos, noong Huwebes ng hapon, kumatok ang isang process server sa pinto ng aking bahay. Ang kanilang bahay. Hindi ang aking bahay. Hindi ako naroon, syempre. Lumipat ako sa isang maliit na apartment na may kasangkapan sa kabilang panig ng bayan, buwan-buwan, gamit ang mas malaki pang bahagi ng aking ipon. Ngunit tinawagan ako ni Attorney Maria Santos sa sandaling natapos ito. Naipaabot na. Parehong sina Miguel Crawford at Isabel Crawford ay nakatanggap ng abiso na umalis sa loob ng 30 araw. Naupo ako ng mabigat sa aking bagong second-hand na sofa. Ito na talaga. Hindi na mababawi. Ba Reyes, nandun pa po ba kayo? Oo, salamat sa inyo, Attorney Santos. Ang tawag ay dumating 6 oras mamaya. Mama, ano ba itong ginagawa ninyo? Ang boses ni Miguel ay puno ng takot, galit. Nakakakuha kami ng legal na abiso na kailangan naming umalis. Ito ay hindi ka panipaniwala. Siguradong may mali. Walang mali, Miguel. Walang mali. Katahimikan. Kung gayon, ano ang sinasabi mo? Ito ang bahay namin. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Ito ang bahay ko. Palagi itong bahay ko. Tingnan ninyo ang titulo kung hindi kayo naniniwala. Narinig ko ang mahihinang tunog. Ang boses ni Isabel sa background, matalas at mapag-utos. Hayaan ninyong kausapin ko siya. Mama, hindi kami basta-basta makakaalis. May trabaho kami. Matagal na kaming nakatira dito. Hindi ninyo ito magagawa. Sabi ninyo umalis na ako. Oo, ngayon, hinihiling ko rin yun sa inyo. Iba iyon. Hindi namin, ito ang aming tahanan. Malinaw na sinabi ninyo na hindi ito sa akin. Si Isabel ang humablot ng telepono. Margaret, ito ay katawa-tawa. Hindi mo maaaring paalisin ang sarili mong anak? Anong klase kang ina? Ang tapang na iyon ay halos nagpatawa sa akin. Ang uri na hindi magpapakumbaba sa sarili niyang tahanan. Nagbigay ka sa akin ng ultimatum, Isabel. Ito ang aking tugon. Ito ay illegal. May karapatan kami. Nagbabayad kami ng mortgage. Nagbabayad kayo ng hindi regular na bayarin sa may-ari. Ako, ng walang formal na kasunduan. Tinitiyak ng aking abogado na ito ay ganap na legal. Mayroon kayong 32 araw. Kayong matandang mapait. Napatigil si Isabel. Sige, lalabanan namin ito. Kukuha kami ng sarili naming abogado. Pagsisisihan ninyo ito. Nagsisisi ako sa maraming bagay, Isabel. Ngunit hindi ito isa sa mga iyon. Pinatay ko ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ko, bumabaha ang adrenaline sa aking sistema. Ngunit sa ilalim ng takot ay may iba pa. Kalayaan. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa isang hindi pamilyar na address. Nang buksan ko ito, nanlamig ang aking dugo. Ito ay isang scan ng isang dokumento, isang kasunduan sa pangangalaga na sinasabi nilang pinirmahan ko 3 taon na ang nakalilipas noong lumipat ako.
na sumasang-ayon na mag-ambag sa mga gastusin sa bahay kapalit ng silid at pagkain, at kinikilala na wala akong stake sa pagmamay-ari o claim sa property. Ang aking pirma ay nasa ilalim, maliban na hindi ko ito nakita kahit kailan. Ang pirma ay mukhang sa akin malapit na sapat upang makapangdaya ng isang casual observer. Ngunit alam ko ang sarili kong sulat kamay. Ang E sa Elena ay mali. Ang loop sa R ng Reyes ay hindi eksakto. Pinalsipikan nila ang aking pirma. Agad kong ipinasa ito kay Atimier Maria Santos na nanginginig ang mga kamay. Ang tugon niya ay dumating sa loob ng ilang minuto. Huwag ninyong sagutin sila. Ito ay pandaraya. Maaaring kailanganin nating magsampa ng police report. Ito ay nagpapatibay sa ating kaso. Nagpapakita ito ng konsensiya ng pagkakasala. Alam nila na wala silang lehitimong claim. Naupo ako, nakatingin sa peking dokumento sa aking screen. Hindi na lamang ito usapin ng away pamilya. Ito na ang patunay ng kanilang kayang gawin. At ito na ang aking punto na walang babalikan. Si Attorney Maria Santos ay nagpadala ng formal na tugon sa peking dokumento nila kasama ang isang motion para pabilisin ang eviction proceedings batay sa kanilang mapanlinlang na pag-uugali. Nagsasampa rin tayo ng police report, paliwanag niya sa aming pagpupulong. Ang forgery ay isang felony. Kailangan nilang maintindihan na hindi ito laro. Ang police report ay naisampa noong Lunes. Noong Miyerkules, dumating ang pagsabog. Nasa apartment ko ako, sinusubukang mag-focus sa isang mystery novel nang may magsimulang kumatok sa aking pinto. Agresibo, hindi sumusuko. Bumilis ang tibok ng puso ko habang lumalapit ako sa peephole. Miguel at Isabel. Ang mukha niya ay pula, puno ng galit na hindi ko pa nakikita. Si Isabel ay mukhang ahas na naghahandang sumalakay. Hindi ko binuksan ang pinto. Mama, buksan mo itong pinto ngayon din, sumigaw si Miguel. Kailangan nating mag-usap. Maaari tayong mag-usap sa pamamagitan ng pinto. Miguel, tinawagan mo ang pulis tungkol sa atin. Susubukan mong bigyan kami ng criminal record. Ang boses ni Isabel ay matinis. Dahil saan? Isang hindi pagkakaunawaan. Ang pagpapalsipikan ng aking pirma ay hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang krimen. Hindi kami nagpalsipikan ng kahit ano. Bumagsak ang kamao ni Miguel sa pinto. Totoo ang dokumentong iyon. Masyado ka lang matanda para maalala ang pagpirma dito. Ang salitang matanda ay tumama na parang sampal. Kaya ito na ang kanilang estratehiya ngayon. Tatawagan ko ang security ng building, sabi ko ng mahinahon, kinuha ang telepono ko. Kailangan ninyong umalis. Sinira ninyo ang aming buhay. Sumigaw si Isabel. Mawawalan kami ng lahat. Ang aming trabaho, ang aming reputasyon, at para saan? Dahil nasaktan ko ang damdamin ninyo. Nagbigay ka sa akin ng ultimatum. Ito ang pinili ninyo. Nagbago ang boses ni Miguel. Naging mapakiusap. Mama, pakiusap, ayusin natin ito. Natin. Bumalik ka. Maaari tayong lahat maupo, mag-usap na parang mga matatanda. Hindi sinasadya ni Isabel ang sinabi niya. Lahat tayo ay stressed. Pakiusap, huwag mong gawin ito sa sarili mong anak. Sa isang sandali lamang, nag-alinlangan ako. Iyon ang boses ng aking anak, ang taong tumatawag sa akin kapag mayroon siyang bangungot, na nagdala sa akin ng mga dandelion at tinawag itong mga bulaklak. Pagkatapos ay nagsalita muli si Isabel. Kung hindi mo ibababa ang kaso na ito, lalabanan namin ito. Sasabihin namin sa lahat na ikaw ay may problema sa pag-iisip. Magpapatestify kami sa mga doktor na hindi ka karapat-dapat. Ideklara ka naming hindi karapat-dapat na mamahala sa iyong sariling mga affairs. Nawala ang pag-aalinlangan. Malamig na yelo ang bumuhos sa aking mga ugat. Ang security ay paparating na. Umalis na kayo ngayon o idadagdag ko ang harassment sa police report. Magsisisi ka? Sumigaw si Isabel. Mayroon kaming mga kaibigan, koneksyon. Sisiguraduhin naming malalaman ng lahat kung anong uri ng mapanaghilip, malupit na matandang babae ka. Mas mabuti ang isang malupit na matandang babae kaysa isang tapakan. Paalam, Miguel.
Narinig ko silang nagtatalo sa hallway habang umaalis sila. Si Isabel ay kinakausap si Miguel tungkol sa kanyang mahinang diskarte. Dumating ang security ng building ilang minuto pagkatapos. Ibinigay ko sa kanila ang mga larawan mula sa kamera ng pinto ko. Oo, nag-install ako ng isa kaagad pagkatapos lumipat at nag-file ng incident report. Noong gabing iyon, nagsimula ang social media campaign. Nag-post si Isabel sa Facebook tungkol sa pagmamaltrato sa matatanda sa kabaligtaran, tungkol sa kung paano ang kanyang biyenan na humihina ang pag-iisip ay gumagawa ng mga maling akusasyon at winawasak ang pamilya. Inilarawan niya ang sarili bilang ang debotong manugang. Si Miguel bilang ang batang anak na nasasaktan ng puso. At ako bilang isang nalilito, mapait na matandang babae. May mga naniniwala. Nakita ko ang mga komento. Mga dating kapitbahay, mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, nagpapahayag ng pakikiramay kina Miguel at Isabel. Nakakalungkot kapag ang mga matatandang magulang ay nagiging mahirap. Ang demensya ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagiging paranoid. Ngunit ang iba ay nag-aalinlangan. Ang kaibigan kong si Dorothy mula sa Knitting Circle ay nag-post ng isang matapang na pagtatanggol. Kilala ko si Elena sa loob ng 20 taon. Ang kanyang isipan ay matalas na parang espada. Siguro itanong kung bakit ang debotong asawa ay pinalayas siya. Tinawagan ko si Attorney Maria Santos kinabukasan. Sinusubukan nilang ipakita na ako ay may problema sa pag-iisip. Inaasahan ko na yon. Hahayaan nating ipagpatuloy natin ito. Gusto kong makipagkita ka kay Dr. Lourdes Cruz. Siya ay isang geriatric specialist na nagsasagawa ng mga cognitive assessment. Magkakaroon tayo ng medical documentation na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Ito ay magkakahalaga ng humigit kumulang 46,400 piso, ngunit sulit ito. Ang assessment ay tumagal ng 3 oras. Mga pagsusulit sa memorya, mga puzzle sa pangangatwiran, pagsusuri sa pag-iisip. Si Dr. Lourdes Cruz ay masusi at mabait. Bareyes, ang inyong cognitive function ay mahusay, higit pa sa average para sa inyong edad. Magkakaroon ako ng report sa loob ng 48 oras. Kasama ang suportang iyon, nagpadala si Attorney Maria Santos ng cease and desist letter kay Isabel at Miguel na nagbabanta ng kasong paninirang puri kung ipagpapatuloy nila ang kanilang social media campaign. Ang mga post ay tinanggal sa loob ng 24 oras, ngunit ang pinsala ay nagawa na sa akin sa emosyonal na paraan. Halos hindi ako nakatulog sa loob ng ilang araw. Bawat tunog ay nagpapatalon sa akin. Nahuhuli ko ang sarili kong umiiyak sa mga hindi inaasahang sandali sa grocery store, sa shower, habang nanonood ng telebisyon. Napansin ito ni Attorney Maria Santos sa aming tawag sa telepono. Elena, magpahinga ka ng ilang araw. Iwanan mo muna ito. Hayaan mong ako ang bahala sa legal na proseso. Kailangan mong magpahinga. Tama siya. Pagod na ako sa pisikal, emosyonal, espiritual. Nag-book ako ng 4 na gabi sa isang tahimik na bed and breakfast sa Carmel, 2 oras na biyahe ang layo. Walang mga tawag tungkol sa kaso, walang pagtingin sa email, walang social media, tanging ang karagatan, magagandang libro at espasyo upang maalala kung sino ako bago ang lahat ng ito. Kailangan kong ayusin ang aking lakas dahil alam kong malayo pa ang laban na ito. Ang bed and breakfast sa Carmel ay lahat ng kailangan ko. Tahimik, elegante, na may tanawin ng Pasipiko na tila walang katapusan. Ginugol ko ang 4 na araw na iyon sa paglalakad sa dalampasigan, pagkain ng maayos at dahan-dahang pagbubuo muli ng aking sarili. Sa 3 araw, tumunog ang telepono ko, isang numerong hindi ko kilala. Labag sa aking mas mabuting paghatol, sinagot ko ito. Bareyes, si David Brennan po ito. Ako ang abogado na kumakatawan sa inyong anak, si Miguel, at sa inyong manugang, si Isabel. Halos ibaba ko ang telepono, ngunit may isang bagay na nagpilit sa akin na makinig. Tumatawag ako dahil nais ng aking mga kliyente na magmungkahi ng isang settlement. Kinikilala nila na mataas ang emosyon at nais nilang resolbahin ang usaping ito ng mapayapa sa labas ng korte. Nakikinig ako.
Handa silang ialok sa inyo ang 2,900,000 piso bilang kapalit ng pagpirma ninyo ng quitclaim deed, paglilipat ng property sa kanila ng lubusan, at pag-urong sa lahat ng legal na aksyon, kabilang ang police report. 2,900,000 piso. Mukhang mapagbigay hanggat hindi mo kinakalkula. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7,000 piso sa kasalukuyang merkado. Ang kanilang inaalok ay halos 40% ng aking pagmamay-ari. At kung tatanggi kayo, ang kanyang tono ay bahagyang nagbago. Naging hindi gaanong palakaibigan. Ba Reyes, magastos at nakakapagod sa emosyonal ang litigasyon. Hindi na kayo bata. Talaga bang nais ninyong gastusin ang natitirang mga tao ninyo sa legal na pakikipaglaban sa inyong kaisa-isang anak? Ang alok na ito ay nagbibigay sa inyo ng malaking nest egg at pagkakataon na muling buuin ang inyong relasyon sa inyong pamilya. Narito na ang carrot at ang stick. Tanggapin ang pera, sumuko, magpatawad, kalimutan. Atty. Garcia, mangyaring sabihin sa inyong mga kliyente na ang aking sagot ay hindi, akin ang bahay. Hindi ko ito ibebenta sa kanila sa anumang presyo at tiyak na hindi ako bibili sa pamamagitan ng bahagi ng halaga nito. Maging makatwiran. Makatwiran ako. Ang hindi makatwiran ay ang pag-asa na gagantimpalaan ko ang pandaraya at kalupitan ng malaking kita. Tapos na tayo rito. Isinara ko ang telepono bago pa siya makasagot. Ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan, tanging malamig, malinaw na katiyakan. Sinubukan nilang bilhin ako na nangangahulugang takot sila. Pagbalik ko mula sa Carmel, nakakita ako ng isang hindi inaasahang suporta na naghihintay. Si Dorothy ay nag-organisa ng isang pagtitipon. 8 babae mula sa aming knitting circle ang nagkita sa isang coffee shop. Narinig namin ang nangyari, sabi ni Dorothy, mahigpit akong niyakap. At nandito kami para sa iyo. Nagdala sila ng higit pa sa emosyonal na suporta. Si Agnes, isang retiradong paralegal, ay nag-alok na tulungan akong suriin ang mga dokumento. Ang pamangkin ni Susan ay isang real estate agent na nagbigay ng formal na pagtatasa ng bahay, 7,500,000 piso, higit pa kaysa sa aking tinansya. Si Maria ay may mga koneksyon sa mga lokal na mamamahayag. Kung patuloy nilang sinusubukan na sirain ang iyong reputasyon, sabi ni Maria nang mahigpit, sasabihin namin ang totoong kwento. Tingnan natin kung magugustuhan nila ang pagsisiyasat ng publiko. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Ang mga babaeng ito, ang ilan ay kilala ko na sa loob ng ilang dekada, ang iba ay ilang taon lamang nakita nila ako. Talagang nakita nila ako. Hindi bilang isang mahirap na matandang babae o isang mapait na ina, kundi bilang isang taong karapat-dapat sa dangal at katarungan. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng emosyon. Mahigpit na hinawakan ni Dorothy ang aking kamay. Dahil ang ginawa nila sa iyo ay maaaring mangyari sa sinuman sa atin. Dahil ang pagtayo laban sa pamilya kapag sila ay mali ang pinakamahirap na bagay sa mundo. At dahil ikaw ang aming kaibigan, Elena, mahalaga iyon. Umiyak ako noon, ngunit ito ay iba na luha, mga luha na naglilinis. Sa loob ng susunod na 2 linggo, isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa sitwasyon. Malapit nang matapos ang 30 araw na abiso, nag-file na si Atty. Maria Santos ng unlawful detainer lawsuit dahil wala silang ginawa para umalis. Sina Miguel at Isabel ay may abogado, ngunit walang komunikasyon, walang karagdagang panliligalig, walang post sa social media. Tinitingnan nila, naghihintay, nagpaplano ng kanilang susunod na galaw. Ginamit ko ang oras na yon upang maghanda. Binisita ko ang bahay sa araw na alam kong wala sila sa trabaho, kasama si Atty. Maria Santos at ang locksmith. Idinokumento namin ang kondisyon ng property, mga larawan ng bawat silid, bawat pagbabago na ginawa nila nang walang pahintulot ko. Ang renovation ng kusina na hindi ko kailanman inaprubahan, ginawa gamit ang aking pera sa pamamagitan ng mga bayarin sa mortgage na iyon, ang renovation ng bakuran na sumira sa hardin na itinanim namin ni Roberto 40 taon na ang nakalilipas.
Bawat larawan ay nagpatibay sa aking kaso at nagpatigas ng aking determinasyon. Nagbukas din ako ng bagong bank account at inilipat ang aking natitirang ipon. Kung susubukan nilang igiit na may utang ako sa kanila, hindi nila madaling ma-access ang aking pondo. Nag-iisip ka na parang strategist, puna ni Tiger Maria Santos na may pag-apruba. Magaling. Sa korte, makakatulong iyon sa'yo. Mayroon akong magaling na guro, sagot ko. Buhay? Ang petsa ng paglilitis ay itinakda para sa 3 linggo mula ngayon. Si Attorney Maria Santos ay may kumpiyansa. Wala silang kaso. Ang pekeng dokumento ay malinaw na pandaraya. Wala silang lease, walang stake sa pagmamay-ari, walang legal na batayan. Pabor sa iyo ang hatol ng hukom. At pagkatapos ipapatupad ng sheriff ang eviction. Magkakaroon sila ng 72 oras para umalis o sila ay pisikal na aalisin. 72 oras. Pagkatapos ng lahat ng ito ay magiging tren araw. Handa na ako, ngunit alam kong hindi pa sila tapos lumaban. Ang katahimikan ay pansamantala lamang. Ang bagyo ay paparating pa rin. 1 linggo bago ang petsa ng paglilitis, nagpakita sila muli sa aking apartment. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanilang paglapit. Ang pagkatok ay mahinahon, magalang. Nang tingnan ko ang peephole, nakita ko si Miguel na mag-isa, may hawak na bulaklak, puting mga liryo, paborito ko. Mukha siyang pagod, mas matanda sa kung paano, na may mga dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak. Binuksan ko ang pinto, ngunit isinara ko ang kadena. Mama, ang kanyang boses ay pumilipit. Pakiusap, 5 minuto lang. Mag-isa ako. Ako lang. Kailangan kong kausapin ka. May isang bagay sa kanyang mukha. Ang pagiging mahina, ang pagkapagod ay nagpahintulot sa akin na mag-alinlangan. Labag sa aking mas mabuting paghatol, binuksan ko ang kadena. Pumasok siya. At noon ko nakita si Isabel na lumalabas mula sa hagdanan sa likuran niya. Bumagsak ang sikmura ko. Sinabi mong mag-isa ka. Mama, pakiusap, nagsimula si Miguel. Ngunit si Isabel ay nagtulak na sa kanya papasok sa aking apartment. Kailangan nating tapusin ito, anunsyo ni Isabel. Ang kanyang boses ay sumusubok na maging mainit, ngunit nakakamit lamang ang pagiging kalkulado. Ang buong sitwasyon na ito ay lumaki ng husto. Lahat tayo ay nagsabi at gumawa ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Nagkrus ako ng aking mga braso. Wala akong pinagsisisihan. Ngumiti siya. Parehong ngiti mula sa gabi kung kailan niya ako binigyan ng ultimatum. Elena, maging makatwiran, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nag-aaway sa korte dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi mo sa akin na pumili sa pagitan mo at ng aking ina, sabi ni Miguel nang mahinahon. Hindi iyon hindi pagkakaunawaan. Tinapunan siya ni Isabel ng tingin na maaaring magpalamig ng dugo, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay mahigpit na nakalagay. Nakastress ako. Pasensya na po. Hindi ko dapat inilagay si Miguel sa posisyong iyon. At ikaw? Bueno, nasaktan ka. Nag-react ka ng sobra. Naiintindihan iyon. Nag-react ng sobra. Ang salitang pinili ng maingat, dinisenyo upang ipakita kung walang katwiran. Ano ang gusto mo, Isabel? Gusto kong maging pamilya tayo muli. Gusto kong umuwi ka. Aayusin natin ang isang formal na kasunduan. Maaari kang magkaroon ng sarili mong espasyo, sarili mong privacy. Magtatakda tayo ng mga hangganan. Lahat ay magiging masaya. At ang bahay, isang kislap ng kung ano ang tumawid sa kanyang mukha. Ang bahay ay, well, maaari nating pag-usapan iyon. Baka pormalin natin ang kasunduan na mayroon ka dati. Pinapanatili mo ang pagmamay-ari. Nagbabayad kami ng upa. Lahat ay mananalo. Maliban na ako ay titira sa ilalim ng iyong bubong, susundin ang iyong mga patakaran, mapapailalim sa iyong mga mood. Hindi, salamat. Miguel ay lumapit. Mama, sinusubukan ni Isabel. Hindi mo ba siya matutulungan sa kalahati ng paraan? Talaga bang gusto mong sirain ang iyong relasyon sa akin dahil dito? Narito na. Ang manipulasyon na nakabalot sa kasalanan.
Hindi ko sinisira ang ating relasyon, Miguel. Ginawa mo iyon noong pinili mo siya kaysa sa akin nang hindi nag-aalinlangan. Noong tumayo ka doon at hinayaan mo siyang tawagin akong pabigat. Noong pinanood mo siyang paalisin ako sa sarili kong bahay. Hindi mo bahay iyon. Ang maskara ni Isabel ay ganap na nawala. Tumira kami doon sa loob ng maraming taon. Nagbayad kami para dito. Inalagaan ito. Ginawa itong aming tahanan. Wala kang karapatan. Mayroon akong lahat ng karapatan. Ako ang legal na may-ari. Dahil lamang sa isang teknikalidad. Ang kanyang boses ay tumaas. Minanipula mo ang sitwasyon mula pa sa simula. Lumipat ka. Naging komportable ka. Kinumbinsi mo si Miguel na huwag ilipat ang titulo. Hindi ko ginawa iyon. Ikaw ay isang mapanlinlang na matandang babae na hindi makayanan na makita ang iyong anak na masaya. Palagi kang naiinggit sa akin, sa aming kasal. Hinawakan ni Miguel ang braso niya. Isabel, tigilan mo na. Tinanggal niya ang kamay niya. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Pinalason mo ang aming relasyon mula pa sa simula, Elena. Gusto mo siya para sa sarili mo. Well, congratulations. Mawawala mo siya ng lubusan. Kapag nilabanan natin ito sa korte, kapag pinatunayan natin sa hukom kung gaano ka mapanaghilip at hindi matatag, kapag napatunayan natin na hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng property, mawawalan ka ng lahat, ang bahay, ang iyong ipon, ang iyong kalayaan. Ideklara ka naming incompetent at si Miguel ang magiging conservator mo. Pagkatapos ay makikita natin kung sino ang kumokontrol sa kung ano. Natahimik ang silid, kahit si Miguel ay mukhang nagulat. Iyan ba ay banta? Tanong ko ng mahinahon. Ang mga mata ni Isabel ay kumislap. Iyan ay isang pangako. Mayroon kang hanggang bukas para ibaba ang kaso at ibigay sa amin ang bahay. Kung hindi, ililibing ka namin sa mga legal na bayarin at mga medical evaluation hanggang sa maubusan ka ng pera at mawalan ng kapangyarihan. Nakipag-usap na kami sa 3 doktor na dalubhasa sa pagbaba ng cognitive function sa mga matatanda. Sila ay lubos na nakikiramay sa aming mga alalahanin tungkol sa iyo. Nagbabanta siyang ipasok ako sa institusyon, kunin ang lahat sa akin, hindi lamang ang bahay, kundi ang aking kalayaan, ang aking autonomiya, ang aking sarili. Tumingin ako kay Miguel. At okay ka lang dito? Hindi niya ako tiningnan. Iyon ang nagsabi sa akin ng lahat. Umalis na kayo. Sabi ko sa kanilang dalawa ngayon. Mayroon kayong deadline hanggang bukas, ulit ni Isabel, papunta sa pinto. Pumili kayo ng mabuti, Elena. Hindi kayo kasing talas ng iniisip ninyo. Pagkatapos nilang umalis, naupo ako sa katahimikan, ang puso ko ay kumakabog. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na takot. Nagbabanta silang ideklara akong incompetent. Kahit na sila ay mabigo, ang mismong proseso ay maaaring sirain ako sa pinansyal, emosyonal, sosyal. Ngunit sa ilalim ng takot, isang bagay pa ang lumago. Isang bagay na mas matigas, mas mabangis. Ganap na nilang ipinakita ang kanilang tunay na kulay ngayon. Ang maskara ay nahulag na. At mayroon akong mga saksi na itala ng aking door camera ang lahat. Agad kong tinawagan si Ate Juan Maria Santos. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Nagbabanta sila sa akin ng conservatorship. Nakuha ko na lahat sa video. Ang kanyang tugon ay agad at matalim. Ipadala mo sa akin ngayon. Binabago nito ang lahat. Ibinigay na nila sa atin ang ebidensya na kailangan natin para wasakin sila sa korte. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit gayon din ang aking determinasyon, mas malakas kaysa dati. Gusto nila ng giyera. Makukuha nila ito. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa aking inakala mula sa telebisyon. Mga panel na kahoy, fluorescent na ilaw at ang kakaibang amoy ng lumang papel at recycled na hangin. Si Judge Martha Hendricks ang namahala, isang babae na nasa 60s na may kulay abo na buhok, na parang bakal at ekspresyon na nagpapahiwatig na narinig na niya ang bawat dahilan na maaaring maisip ng sangkatauhan. Si Atizer Maria Santos ay nakaupo sa tabi ko, ganap na kalmado sa kanyang navy suit. Sa kabilang aisle, sina Miguel at Isabel ay nakaupo kasama si Attorney Jose Garcia, ang kanilang abogado.
Si Isabel ay nakasuot ng perlas sa isang konserbatibong damit, ginagampanan ang papel ng isang respetadong propesyonal na kabataang babae. Si Miguel ay mukhang may sakit. Ito ay isang malinaw na kaso ng unlawful detainer, simula ni Judge Hendricks. Barreyes, nais ninyong paalisin ang mga nasasakdal mula sa property na pagmamay-ari ninyo. Mr. Attorney Garcia, ang inyong mga kliyente ay kumukontra dito. Tumayo si Attorney Jose Garcia. Opo, mahal na hukom. Aming iginigiit na si Barreyes ay walang legal na karapatan na paalisin ang aming mga kliyente dahil mayroon silang equitable ownership interest sa property, batay sa mga taon ng pagbabayad at mga improvement. At higit pa, mayroon kaming mga alalahanin tungkol sa mental competency ni Barreyes upang ituloy ang aksyon na ito. Narito na ang pinakamalaking sandata. Si Attorney Maria Santos ay maayos na tumayo. Mahal na hukom, inasahan namin ang desperadong argumento na ito. Nais kong magpakita ng ilang piraso ng ebidensya. Ibinigay niya ang mga dokumento sa Bailey. Ang titulo na nagpapakita ng aking nag-iisang pagmamay-ari. Ang cognitive assessment mula kay Dr. Lourdes Cruz na nagpapakita na ako ay ganap na karapat-dapat. Mga bank records na nagpapakita ng mga hindi regular at hindi formal na pagbabayad na ginawa ni na Miguel at Isabel. Bukod pa riyan, patuloy ni Attorney Maria Santos, sinubukan ng mga nasasakdal na magpakita ng isang pekeng kasunduan sa pangangalaga na nagsasabing si Barreyes ay walang pagmamay-ari. Sinuri na namin ang dokumentong ito ng isang forensic handwriting expert. Ipinakita niya ang ulat ng eksperto. Ang pirma ay pekeng, mahal na hukom. Ang mga nasasakdal ay lumikha ng dokumentong ito pagkatapos maibigay ang eviction notice. Sinusubukang gumawa ng legal na karapatan na hindi kailanman umiral. Naging maputla ang mukha ni Attorney Jose Garcia. Mahal na hukom, iyon ay isang seryosong akusasyon. Iyon ay isang seryosong krimen, putol ni Attorney Maria Santos. Nagsampa kami ng police report, nirerepaso ito ng district attorney para sa posibleng mga kaso. Sinuri ni Judge Hendricks ang mga dokumento, ang kanyang ekspresyon ay lumala. Mr. Attorney Garcia, ang inyong mga kliyente ba ay may anumang lehitimong dokumentasyon na nagpapakita ng pagmamay-ari o formal na kasunduan sa pagrenta? Mahal na hukom, ang aming posisyon ay ang maraming taon ng pagbabayad at paninirahan ay lumilikha ng isang implied contract. Hindi iyon ang tinanong ko, mayroon ba kayong dokumentasyon? Si Attorney Jose Garcia ay nag-aatubili. Walang formal na dokumentasyon. Kung gayon, sabi ni Judge Hendricks, mayroon akong assessment dito mula sa isang board-certified geriatric specialist na may petsang 8 araw na ang nakalilipas. Si Barreyes ay nakakuha ng superior range para sa kanyang edad. Mayroon ba kayong medical evidence na kukontra dito? Mayroon kaming 3 doktor na handang magpatotoo. Mayroon ba sa kanila na sumuri kay Barreyes? Katahimikan. Sa tingin ko hindi. Miss Crawford, gumawa ba kayo o hindi ng dokumento na may pekeng pirma ni Barreyes? Nagulat si Isabel. Mahal na hukom, ang biyenan ko ay matanda at nalilito. Nakalimutan niyang pumirma ng maraming dokumento. Umupo ka, Miss Crawford. Ang boses ng hukom ay parang yelo. Mayroon akong assessment dito mula sa isang board-certified geriatric specialist na may petsang 8 araw na ang nakalilipas. Si Barreyes ay nakakuha ng superior range para sa kanyang edad. Mayroon ba kayong medical evidence na kukontra dito? Mayroon kaming 3 doktor na handang magpatotoo. Mayroon ba sa kanila na sumuri kay Barreyes? Katahimikan. Sa tingin ko, hindi. Miss Crawford, gumawa ba kayo o hindi ng dokumento na may pekeng pirma ni Barreyes? Bumigay ang composure ni Isabel. Iniwan niya kami. Nakatira siya sa bahay namin, kumakain ng aming pagkain, at pagkatapos ay umalis lang siya at sinubukang nakawin ang bahay sa ilalim namin. Kailangan naming protektahan ang aming sarili. Hindi ito ang iyong tahanan, narinig kong sinabi ko, nakatayo. Hindi ito ang iyong tahanan. Akin ito, pinatalsik mo ako sa sarili kong ari-arian. Isa kang pabigat, sumigaw pabalik si Isabel, lahat ng pagpapanggap ay nawala.
Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng manirahan kasama ang nanay ng iba? Isang tao na laging nandyan, laging nanonood, laging humuhusga. Hindi ako makahinga sa sarili kong espasyo. Hindi ito ang espasyo mo. Tratratrato. Ang gavel ni Judge Hendricks ay bumagsak. Maupo kayong dalawa. Umupo kami. Nanginginig ako, ngunit ang kamay ni Atimayor Maria Santos sa aking braso ay nagpatatag sa akin. Ang hukom ay tumingin kay Miguel na tahimik sa buong paglilitis. Mr. Crawford, mayroon ka bang nais sabihin? Sa wakas ay tiningnan ako ni Miguel. Talaga? Tumingin sa akin. Mama, ako. Pumilipit ang kanyang boses. Patawad po. Patawad po sa lahat. Dapat sana ay pinrotektahan ko kayo. Dapat sana ay pinigilan ko ito bago pa man magsimula, ngunit natakot ako. Natakot na mawala si Isabel. Natakot sa away, natakot na pumili. Kaya, mali ang pinili ko. Pinili kong manahimik. At iyon ay ang pagpili sa kanya. Miguel, tumahimik ka. Hinaplos ni Isabel ang kanyang braso. Hindi, tapos na. Pinalsipikan natin ang dokumento. Ikaw ang nagpalsipikan nito. Sinabi mo sa akin na kailangan iyon para maprotektahan tayo, ngunit ito ay pandaraya. Nagsinungaling tayo at binalaan natin si Mama ng conservatorship para takutin siya na ibigay ang sarili niyang property. Naging maputla ang mukha ni Isabel pagkatapos ay naging pula. Ang tanga mo, napakasama mo. Ang boses ni Judge Hendricks ay pumutol sa kaguluhan. Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Ito ay isa sa pinakamalinaw na kaso na nakita ko. Si Ba Reyes ang nag-iisang legal na may-ari ng property. Ang mga nasasakdal ay walang lease, walang ownership interest, at walang legal na karapatan na manatili. Higit pa rito, inamin nila ang pagpapalsipika at gumawa ng mga banta ng isang walang basehang conservatorship action. Tiningnan niya sina Miguel at Isabel na may hindi maitatagong pagkasuklam. Pinagkakaloob ko ang eviction. Mayroon kayong 72 oras para umalis sa property. Kung hindi kayo makakaalis bago ang oras na iyon, aalisin kayo at ang inyong mga gamit ng sheriff. Bukod pa rito, inuutusan ko kayong bayaran ang mga legal na bayarin ni Ba Reyes, lahat ng ito at inirerekomenda ko na isampa ng district attorney ang mga kasong kriminal para sa peking dokumento. Nagsimulang magsalita si Isabel, ngunit hinawakan ni Atty. Jose Garcia ang kanyang braso, pinatahimik siya. Tapos na ang paglilitis. Ang gavel ay bumagsak na parang kulog. Tapos na, nanalo ako. 72 oras pagkatapos, nakatayo ako sa sidewalk sa harap ng aking bahay. Ang aking bahay, pinapanood ang sheriff na pinamamahalaan ang huling pag-aalis ng mga gamit ni na Miguel at Isabel. Dalawang moving truck ang nakaparada sa driveway. Dinaload ng mga manggagawa na mabilis nilang inarkila. Tumangging tumingin sa akin si Isabel. Inutusan niya ang mga movers na may matalas, galit na kilos. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng halos hindi makontrol na puot. Sa bawat pagkakataon na lumabas siya sa bahay na may dalang kahon, nakikita ko siyang sumulyap sa akin na may purong pagkamuhi. Si Miguel, sa kabilang banda, ay mukhang wasak. Mabagal siyang gumalaw, mekanikal, nag-aalis ng mga gamit na parang hindi niya nakikita ang mga ito. May isang beses na nagtama ang aming mga mata. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang magsasalita, pagkatapos ay isinara ito at tumalikod. Si Atty. Maria Santos ay nakatayo sa tabi ko, palaging propesyonal. Ang bahay ay sa iyo muli, Elena. Ano ang pakiramdam? Kakaiba, pag-amin ko. Ngunit tama. Lumapit ang sheriff sa isang malapad na balikat na babae na nagngangalang Ramirez, na walang ginawa kundi magalang sa buong proseso. Ba Reyes, kumpleto na po kaming nag-walk-through. Malinis na ang property. Tapos na sila sa kanilang mga personal na gamit. Narito na po ang mga susi ninyo. Binigyan niya ako ng bagong set. Inirekomenda ni Atty. Maria Santos na palitan lahat ng lock sa sandaling ipatupad ang eviction. Salamat, Sheriff. Habang papalayo si Ramirez, lumitaw si Atty. Jose Garcia, mukhang hindi gaanong makinis tulad noong nasa korte siya. Ba Reyes, nais ng aking mga kliyente na ipaalam sa inyo na magsasampa sila ng kaso para sa mga improvement na ginawa nila sa property, ang renovasyon ng kusina, ang trabaho sa bakuran.
Tinatayang $75,000 ang halaga nito. Tawa ni Attorney Maria Santos. Actually tumawa. Mr. Attorney Garcia, ginawa nila ang mga improvement na yon nang walang pahintulot ng may-ari na siyang nagpapawalang bisa sa mga ito sa legal na paraan. Sabihin ninyo sa inyong mga kliyente na itabi na lang ang pera nila. Babayaran na nila ang mga legal na bayarin ni Barreyes, halos $18,000 sa huling bilang. Kung nais nilang magdagdag pa sa kanilang utang, sige lang mag-file ng kaso. Nanigas ang panga ni Attorney Jose Garcia. Malinaw na umaasa siyang takutin ako. Ipapabatid ko sa aking mga kliyente. Habang papalayo siya, hinarang siya ni Isabel at narinig ko ang kanyang tumataas na boses. Paano hindi tayo makakapagdemanda? Ang argumento nila ay lumabo habang ang huling bahagi ng kanilang mga gamit ay niloload. Ang district attorney ay nakipag-ugnayan na kay Attorney Maria Santos. Ang pekeng dokumento ay nasa ilalim ng investigasyon kriminal. Maaaring maharap si Isabel sa mga felony charges. Ang kanyang abogado ay nagrekomenda na tanggapin niya ang isang plea deal. Community service, restitution, probation, walang kulong, ngunit isang permanenteng record. Si Miguel ay hindi kakasuhan. Ang kanyang pag-amin sa korte, ang kanyang kooperasyon at ang kanyang malinaw na pagsisisi ay nagbigay sa kanya ng awa. Ngunit tumanggi si Isabel sa anumang kasunduan, iginigiit na wala siyang ginawang mali. Pride, sabi ni Ate Maria Santos, magiging sanhi iyon ng pagkawala ng lahat sa kanya. Habang papalayo ang mga moving truck, inaasahan kong makaramdam ng tagumpay. Sa halip, nakaramdam ako ng isang bagay na mas tahimik. Katarungan, oo, ngunit pati na rin ang isang kakaibang malungkot na pagtatapos. Si Isabel ang huling umalis, nagbigay ng isang huling sulyap sa akin. Mamamatay kang mag-isa. Alam mo ba iyon? Isang mapait na matandang babae na walang pamilya, walang nagmamalasakit sa iyo. Sana maging mainit ang iyong mahal na bahay sa gabi. Nakipagtagpo ako sa kanyang mga mata ng matatag. Mas gugustuhin kong mag-isa na may dangal kaysa napapaligiran ng mga taong tinatrato ako ng may paghamak. Paalam, Isabel. Sumakay siya sa kanilang kotse. Pansamantalang titira sila sa kapatid ni Isabel, narinig ko at isinara ang pinto ng sapat na lakas upang yumugyog ang frame. Si Miguel ang huling umalis sa property. Mabagal siyang naglakad papalapit sa akin, huminto ng ilang talampakan ng layo. Mama, alam kong baka ayaw mo na akong makita muli. Naiintindihan ko. Gusto ko lang sabihin na patawarin mo ako sa lahat ng ito. Mas karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa isang anak na tumayo para sa iyo. Tiningnan ko ang lalaking pinalaki ko. Nakikita ko ang bata na siya noon at ang lalaking nabigo sa akin. Oo, Miguel, karapat-dapat ako. Mayroon bang pagkakataon na mapatawad mo ako? Maingat kong pinag-isipan. Maaaring sa araw na iyon, ngunit hindi ngayon. Ngayon, kailangan mong mamuhay kasama ang iyong ginawa. Kailangan mong maunawaan ang bigat ng iyong mga pagpili. At kailangan kong mamuhay ng walang mga taong itinuturing akong disposable. Tumango siya, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Mahal kita, Mama. Alam kong mahal mo ako. Iyon ang dahilan kung bakit ito napakalungkot. Naglakad siya papunta sa kotse kung saan naghihintay si Isabel. Ang makina ay tumatakbo na. Umalis sila. Tumingin ako pabalik sa aking bahay. Ang hardin ay nawasak. Ang kusina ay mali lahat. Ang bakuran ay hindi makilala. Ngunit ito ay akin. Lubusan, legal, hindi maitatanggi na akin. Ibinigay ni Ate Maria Santos sa akin ang mga susi. Ano ang gagawin ninyo dito? Tumingin ako sa bahay na binili ko para sa aking anak. Ang bahay na naging larangan ng digmaan. Ang bahay na ngayon ay aking tagumpay. Ibenta ko ito, sabi ko, sa market value at gagamitin ko ang perang iyon upang bumuo ng isang buhay ayon sa aking mga tuntunin. Walang kompromiso, walang paghingi ng paumanhin. Mahusay para sa iyo, Elena. Mahusay para sa iyo. Noong gabing iyon, natulog ako sa aking lumang apartment sa huling pagkakataon. Bukas, sisimulan ko ang proseso ng paglilista ng bahay.
Bukas, sisimulan ko ang pagpaplano ng aking hinaharap. Ngunit ngayong gabi, ipinagdiriwang ko ang aking tagumpay. Kumpleto, walang kondisyon at ganap na akin. 6 na buwan pagkatapos, ang aking bagong buhay ay walang pagkakahawig sa buhay na iniwan ko. Ang bahay ay nabenta sa loob ng 3 linggo sa halagang $495,000, 20,000 higit pa sa hinihingi. Pagkatapos, bayaran ang natitirang balanse ng mortgage, legal na bayarin, at mga buwis, ako ay kumita ng $510,000. Mas malaki ito kaysa sa anumang perang hawak ko ng sabay-sabay sa aking buhay. Bumili ako ng isang kaakit-akit na cottage na may 2 silid tulugan sa Santa Cruz, malapit sa dalampasigan. Nagkahalaga ito ng kalahati ng nakuha ko mula sa pagbebenta na nag-iwan sa akin ng malaking nest egg sa unang pagkakataon sa aking buhay. Ang cottage ay akin, walang mortgage, walang kondisyon. Inayos ko ito ng eksakto kung paano ko gusto, komportable, maliwanag, puno ng mga libro at halaman at likhang sining mula sa mga lokal na artisan. Regular na bumibisita ang aking mga kaibigan mula sa knitting circle. Si Dorothy ang naging pinakamalapit kong kaibigan at naglakbay kami sa Alaska noong taglagas. Isang bagay na pinangarap ko sa loob ng mga dekada, ngunit hindi ko inakala na makakayanan ko. Nakatayo sa deck ng barkong iyon, nanonood ng mga glacier na bumabagsak sa dagat, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang taon. Purong walang komplikasyon na kagalakan. Sumali ako sa isang lokal na grupo ng community theater at nakuha ang maliit na papel sa isang produksyon ng The Importance of Being Earnest. Sa edad na 73, ako ang pinakamatanda sa cast at wala akong pakialam. Sa opening night, ang aking mga kaibigan ay bumuo sa unang hanay. Sumisigaw ng malakas kaya kinailangan ng direktor na patahimikin sila. Nag-aral ako ng pagpipinta, natutong gumawa ng pottery, nag-ampon ng isang rescue cat na nagngangalang Gatsby na may isang tainga at ang pinakamalakas na purr na narinig ko. Nag-volunteer ako sa isang literacy center, nagtuturo sa mga matatanda na bumasa. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako nag-aalaga sa iba. Nabubuhay ako para sa aking sarili. Samantala, sa pamamagitan ng hindi maiiwasang maliit na tsismis sa bayan at masigasig na pagkuha ng impormasyon ni Dorothy, narinig ko ang tungkol kina Miguel at Isabel. Ang mga kasong forgery ay nagpatuloy. Si Isabel ay nakakuha ng plea deal sa huling minuto. 3 taon na probation, 200 oras ng community service, at restitution na $18,000 para sa aking legal na bayarin. Nakipaglaban siya hanggang sa huli, hanggang sa sinabi ng kanyang abogado na ang alternatibo ay 2 hanggang 3 taon sa bilangguan. Ang conviction ay lumabas sa background checks. Nawala ang kanyang trabaho sa marketing firm. Mayroon silang zero tolerance policy para sa mga empleyadong may criminal records. Nag-apply siya sa 12-dosenang lugar. Walang kumuha sa kanya. Napanatili ni Miguel ang kanyang trabaho, ngunit ang mga tsismis ay sumunod sa kanya. Ang mga kasamahan na nakarinig tungkol sa kaso ay iba ang tingin sa kanya. Ang promotion na inaasahan niya ay napunta sa iba, pagkatapos ay sa iba pa. Ang kanyang mga performance review na dating stellar ay naging sapat na lamang. Ang kanilang kasal ay mabilis na lumala. Ang pinsan ni Dorothy ay may kakilalang kapatid ni Isabel, at ang mga kwento ay kumalat. Patuloy na pag-aaway, pagtuturuan, stress sa pananalapi. Kinailangan nilang magdeklara ng bankruptcy, ang mga legal na bayarin, ang nawalang kita, ang restitution. Nawala ang kanilang mga kotse, naubos ang mga credit card, lumipat sa isang maliit na apartment sa mas murang bahagi ng bayan. Pinalayas sila ng kapatid ni Isabel pagkatapos ng X na buwan, hindi na makatiis sa patuloy na pag-aaway. Lumipat sila sa isang rundown rental na, ayon sa mga source ni Dorothy, ay may mga ipis at isang landlord na hindi pinapansin ang mga repair request. Narinig kong sinubukan ni Isabel na kontakin ako isang beses sa pamamagitan ng isang sulat na ipinadala sa opisina ni Attorney Maria Santos. Tinawagan ako ni Attorney Maria Santos para itanong kung gusto ko bang makita ito. Ano ang nakasulat? Tanong ko.
Isang apology. Parang, karamihan ay humihingi ng pera. Sabi niya, utang mo sila dahil sinira mo ang kanilang buhay. Sunugin mo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan din ni Miguel. Tumawag siya ng ilang beses. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga email na binura ko nang hindi binabasa. Nagpakita siya sa aking cottage isang beses. Nakita ko siya mula sa bintana na mukhang nawala at payat. Hindi ko binuksan ang pinto. Ako ba ay malupit? Siguro. Ngunit natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ako nagkautang kaninuman ng aking presensya, lalo na sa mga taong itinuring akong disposable. Ang pagpapatawad ay maaaring dumating sa araw na yon, ngunit hindi ito mamadaliin. At hindi ito bibilhin sa pamamagitan ng kasalanan. Sa kabila ng lahat, natulog ako ng mahimbing. Walang pinagsisisihan na humahabol sa akin. Tumayo ako para sa aking sarili, lumaban para sa aking dangal, at nanalo. Ang naging kapalit ay ang aking relasyon sa aking anak, ngunit ang relasyong iyon ay nasira na. Tinanggihan ko lamang na patuloy na uminom ng lason. Ang aking ika-7 March na kaarawan ay isang pagpapahayag. 20 tao ang nagsiksikan sa aking cottage. Mga kaibigan mula sa knitting circle, theater, art class, literacy center. Kumain kami ng cake, nagkwentuhan, tumawa hanggang sa umiyak kami. May nagbigay ng toast para kay Elena na nagturo sa lahat sa atin na hindi kailanman huli na ang lahat para piliin ang sarili. Habang hinihipan ko ang mga kandila, gumawa ako ng isang healing. Hindi para sa pakikipagkasundo kay Miguel, hindi para sa paghihiganti kay Isabel, hindi kahit na para sa patuloy na magandang kapalaran. Humiling ako ng higit pa sa ito. Mas maraming araw na puno ng layunin at pagkakaibigan at kagalakan. Mas maraming umaga na gumigising sa sarili kong tahanan, hindi utang kaninuman. Mas maraming gabi na ginugol ng eksakto kung paano ko nais. Ang hiling ay tila maabot, totoo sa akin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay tunay na masaya. At bawat sandali nito ay pinaghirapan ko. Kaya, narito ang natutunan ko at marahil kailangan mo ring marinig ito. Ang respeto ay hindi negotiable. Kahit mula sa pamilya. Lalo na mula sa pamilya. Gumugol ako ng mga taon na naniniwala na ang pagiging mabuting ina ay nangangahulugang isuko ang lahat, tanggapin ang anumang bagay. Mali ako. Ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugang alam ang iyong halaga at ipagtanggol ito. Magbabago ba ako ng anuman? Hindi. Bawat hakbang, bawat masakit na sandali ay nagdala sa akin dito sa isang buhay na tunay na akin. Ano ang gagawin mo sa aking posisyon? Lalaban ka ba o tatanggapin mong itapon? Pag-isipan mo. At kung ang aking kwento ay tumugma sa iyo, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento. Salamat sa pakikinig sa kwento ng matandang babaeng ito. Naway hindi mo na kailangang matutunan ang mga aral na ito sa mahirap na paraan, ngunit kung gagawin mo, manindigan ka. Ikaw ay karapat-dapat na ipaglaban.